Gandang tanghali sa ating lahat. Hapon, pasensya na. Isang kagalakan sa akin na tumayo dito at upang magbahagi ng salita ng Diyos sa ating team sa buwan na ito na nandito tayo sa Book of Joel. So, napakagandang makita natin ang tema ng pag-aaral na ito sa mga base sa nakaraang dalawang naunang chapter, which is part 2 to ng chapter 2. Hindi pa natapos. 3 chapter lang ang Book of Joel. So, napaka-inam na ating basahin at pagnilayan ang sitwasyon ng mga taong nandito o ng Israel, which is ang bayan ng Diyos. At makita natin ang katapatan niya sa Kanya. So sa ating pag-uumpisa, tayo ay manalangin muna. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw na banal at makapangyarihan, ang Diyos na nagtalaga sa amin sa lugar na ito, ang Diyos na naglabas sa Israel sa bayan ng Ehipto, at ang Diyos na aming kinikilala na makapangyarihan at walang hanggan. Salamat muli sa pagkakataong aming marinig ang iyong mga salita sa aklat ni Joel. Salamat sa aming mga matututunan. Gamitin mo nga po ang aking napag-aralan sa gabay ng Espiritu Santo upang magkaroon ng kalinawan at maayos na pagpapaliwanag ang mga pasaheng aming masusumpungan. Purihin at sambahin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang title ng aking preaching for today ay Return. Actually, maganda sanang i-past tense, no? Pero sa tema ng tinatakbo ng istorya ay ito ay panunumbalik o pagbabalik. Marami siguro tayong nais makita dito sa word na to, pero yun yung pinakamalapit na pinakamainam na pagtagalog dito, ang pagpapanumbalik. Dahil ito ay trabaho ng Diyos. At tayo lamang ay instrumento ng kapangyarihan niya upang makita natin ang kagandahang loob niya. So may major theme, ang main theme ng aking preaching for today ay mababasa natin. Medyo pasensya na kayo. Siglit. Yan. Pasensya na. Ito yung main theme ng pag-aaral na to. Gusto kong basahin sa inyo ng maliwanag. Automatic siguro. Joel chapter 2 verses 18 to 32. Ito yung binasa natin. God deliverance is to restore broken relationship with Him when His people repent and turn to Him for forgiveness. Rejoicing follows ever after. Pagandang makita natin to sa aspeto ng pagpapatawad ng Diyos ay hindi lamang nagtatapos doon, kundi ang nakaakibat na mga pangako niya sa sino mang ibabalik niya sa pananampalataya. Sa Tagalog, ito ay ang pagliligtas ng Diyos ay upang ipanumbalik ang nasirang ugnayan sa Kanya. Kapag nagsisi ang Kanyang bayan at bumaling sa Kanya para sa kapatawaran. At ang kagalakan ay sumusunod magpakailanman. So ito yung theme na gusto nating makita dito sa pag-aaral natin ito. Well, meron akong 2 points actually. Subalit may mga sub-points yan. Pero bago natin puntahan yon, gusto ko munang bigyan ng balik tanaw ang mga nakaraang pag-aaral natin. Kasi kung
alam ko naman na lahat kayo umattend sa previous na preaching and nadaanan natin ang mga pasaheng ito. At ito yung ito yung dalawa at yung pangatlong preaching na ating natunghayan at matutunghayan. Ang una ay ruined. Ito yung estado o kalalagayan ng chapter 1, mula 1 to 20. Actually, yung 1 to 20 ay umabot hanggang, 1 to 20, umabot yan hanggang chapter 2, which calls for repentance. Babasa natin yung highlight ng panawagan ni Joel sa bayan ng Israel. Rend your hearts, not your clothes. At nandito na tayo sa part 2 ng chapter 2, return. So ito yung unang main points na gusto kong i-discuss or ilahad sa inyo. Ang una ay ang pangakong kakibat ng kapatawaran. Hindi lang kasi nagpapatawad ang Diyos. Ito ay may kakibat na kapatawaran. At nandito na nga yung sa verse 18 specifically, ang panunumbalik na may mga subpoints na gusto kong bigyan ng pagpapaliwanag sa inyo mula 19 hanggang 27. So, i-discuss ko sa inyo ngayon yung unang main point, ang panunumbalik. Nabasa natin kanina na sinabi doon, then the Lord. Doon pa lang sa word na yon, then the Lord ay pagpapakita na ito na kung sino ang kausap or nangungusap sa bayan ng Israel. Ginamit dito yung capital L-O-R-D, which is inexplain sa atin to noong nakaraan ni Pastor Rocky. And this is the covenantal name of God with Israel. Yahweh. I am, I will be, which is declared in Exodus chapter 3, verses 14 to 15. He is self-existing. In Hebrew, He is to be. No beginning, no end. This name signifies a covenantal relationship, revealing a personal and intimate relationship with Israel. Sa declaration niya sa Exodus chapter 19, verse 4 to 6. Napagandang makita natin ito sa aspeto ng covenant ng Diyos sa bayan ng Israel. Dahil kung hindi natin ito titingnan sa ganitong tema, masasidetrack tayo sa konteksto ng restoration ng Diyos sa bayang ito. Katulad ng nabanggit din dito sa pasaheng ito, sinabi doon na He is zealous to His land and takes pity to His people. Well, ang salitang ito ay hindi banyaga sa mga Hebreyo. Nauunawaan nila na kung anong ibig sabihin ng zealous. Sa ibang translation ay jealous. It is God's commitment for His people. Matatandaan natin na anong nakaakibat na pangako ng Diyos sa bayan ng Israel paglabas nila ng Ehipto. Kasama dito ang pagpapala ng lugar kung sila pupunta, the promised land. It echoes God's forgiveness and His provision for the people of Israel. Hindi lang dala nila ang pagsamba bilang ugnayan nila sa Diyos. Kasama rin ito ang promised land base sa pangako ng Diyos. Zealous or jealous means kana in Hebrew. Kana, which means fiercely
protective. Napakagandang pakinggan, no? Fiercely protective. It refers to God's righteous covenant passion for His people and His land, rather than the simple human emotion of envy. Malayong malayo sa ating pag-unawa sa salitang jealous or selos. Ito po ay malalim ang kahulugan sa bayan ng Israel. At naunawaan nila kung ano ang impact nito in terms sa covenant relationship na meron sila sa Panginoon. His jealous, God's jealousy or zealousness is a demand for His people wholehearted devotion. Walang ititira. Kabuuang pagiging isa niya sa Israel lamang ang kanilang sasambahin. In other terms, it is intolerance of spiritual adultery or idolatry, which means worshiping false gods, which is clearly emphasized kung ating titingnan ang nilalaman ng Exodus chapter 34, verse 14. Thou shalt not have any gods other than me. Sa temang ito ay nagkakaroon na tayo ng malinaw na kaunawaan kung bakit ang mga susunod na verse mula 19 hanggang 27 ay ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan. He will be zealous and take pity for His people. His land and His people are clearly mentioned. Those are inseparable in terms to God's keeping His covenant. Katulad din ng sinabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang pangako ng si Solomon ang hari pa sa pagkakataong iyon. Basahin ko sa inyo sa salitang English. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Malinaw na ang koneksyon ng kanilang lupa o ang kondisyon ng kanilang lupa ay may kinalaman sa sitwasyon ng mga nakatira dito. Dahil ito ang nangyari sa chapter 1 pa lang. Ruin. Isang pagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang limitasyon kung ang isang nagbabalik loob sa Kanya ay taus-puso at may pagkilala sa Kanya bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. This is in connection dun sa panawagan. Sa chapter 2 verse 12 pa lang nag-umpisa. Kung babalikan natin ang chapter 2 verse 12, sinabi dito na, yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Patuloy sa verse 13, ang sinabi dito ay, and rend your hearts and not your garments. Now return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in loving kindness, and relenting of evil. Pangako ito ng Diyos, panawagan ng Diyos sa kanyang bayang hinirang. At ito na nga ang katugunan ng Diyos sa panawagan niya. Ang sabi niya ay, He will be zealous for His land and He will have pity for His people. There lays the essence of the succeeding verses mula 19 nga hanggang 32. Sa ating kaunawaan sa verse 18 pa lang ay magbibigay na ito ng malinaw na tema ng bakit ginawa ng Diyos ang restoration
sa kanyang bayan. Ang unang punto, ang subpoint na sinasabi dito ay panunumbalik ng pangunahing pangangailangan sa pag-aalay at pagkain. Makikita natin dito ang unang ni-restore ng Diyos, no? He answered, "And behold, I am going to send you grain, new wine and oil." Well, sa ating mga napag-aralan, ang new grain, wine, and oil are part of Israel's covenant to the Lord when they offer grain offerings and drink offerings. If you take this into the equation of offering, the Lord will not acknowledge it because this is part of their covenant with Israel. Kung ito ay ating makikita, mga kapatid, kung ating babasahin ang Numbers chapter 28, verse 12 to 14, where grain is fine flour in the food offering, mentioned explicitly sa verse 14 to 18, 12 to 14. Sinabi nga doon kung anong amount na dapat nilang ilagay. 2/10 of fine flour for a grain offering. At kasama rin doon sa verse 13, 1/10 of fine flour mixed with oil as grain offering for each month. So itong tatlong nabanggit na mga pangunahing pagkain o hindi lang pagkain ay pagpapakita ng pagnunumbalik ng pag-aalay muli ng mga Israelita sa Diyos bilang fulfillment ng kanilang tipad sa Panginoon. Mahalaga ito sa kanila. Makikita natin, ito ang panaghoy ng mga pari doon sa chapter 1, no? Mababasa natin yon. Sinabi dito, chapter 1, "Awaken drunkards and weep and wail, all you wine drinkers, on the account of sweet wine that is cut off from your mouth." Hindi yun, sorry. Ito pala, sa 10. Sa 10 pala. At sa 9, sabi dito, "The grain offerings and the drink offerings are cut off from the house of God, and the priests mourn, and the ministers of the Lord." Ganito rimarim yung pagkakataong ito na nawala ang tatlong mahalagang sangkap na ito sa kanilang pag-aalay. And that restoration of new wine and grain and oil signifies the restoration of God's blessing sa bayang ito. Kung ating makikita, dito pa lang ay makikita na natin ang mabuting balita. It foreshadows the coming of a greater offering, a greater sacrifice na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 26, verse 27 to 28. Babasahin ko sa inyo ang Matthew 26, verses 27 to 28. "And he took a cup, and when he has given thanks, he gave to them, saying, 'Drink of it, all of you. For this is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Drinking this cup is partaking of the benefits and the joy that is associated with this new covenant." Nandun din yung breaking of bread, na kung saan ay pinapiraso ng Panginoong Hesus ito at ipinamahagi sa kanyang mga apostol. And we do this every last end of the month. We celebrate, we commemorate, we bring into remembrance that great day when the Lord restores our relationship with the Father. He
who have no sin, died for us. He who is perfect was sacrificed in our behalf, atoned for our sins, that we may have peace and restoration our relationship with the Lord. Napakagandang makita natin ito sa temang ito. Ang kaugnayan ng verse 19 pa lang sa mabuting balita ay hindi nalalayo. It foreshadows a greater sacrifice, a restoration of a relationship that is symbolizing by bread and wine, which dito sa passage na ito ay malinaw na ipinapakita sa salita ni Joel or sa narration ni Joel. Ang pangalawang punto na nais kong tingnan natin ay ang panunumbalik ng kapayapaan. Well, kung makikita natin, na-mention dito sa verse 20. But I will remove the northern army far from you. Naunawaan natin ang northern army ay symbolic. Sa part na yun, it could be the plague of the locust. In a prophetic sense, it is the human invaders that typically attack Israel from the northern part. Kung ating mababalikan ang ating mga pag-aaral, the first that falls the kingdom is the northern kingdom, which from the northern part there were attacked by the Assyrians and Babylonians. It has also a eschatological end times na makikita natin sa Ezekiel chapter 38 to 39. But sa verse na to, it signifies that God Himself will intervene. Remove the threat. It offers not merely an advice, but acting decisively. Ang distraction ng Northern Army ay hindi natin may imagine. Ang sinabi sa salita ng Diyos, I will remove the Northern Army, its vanguard to the Eastern Sea, and its guard to the Western Sea. Imagine nyo ba kung gaano kalayo ang pag-ihitan nito? Eastern and Western Sea? Well, bigyan ko lang kayo ng simple equation. No? It is between Atlantic Ocean, which is the Eastern Sea, and the Western Sea is the Pacific Ocean. Na-imagine nyo kung gaano kalayo ito? It's about 4,800 kilometers by road. Which means there's no possibly regrouping for this army. They will not be able to regroup, to attack or to apprehend Israel. And it says here, the stench will arise and its foul smell will come up. It's an utter defeat for this army. The decaying bodies create a stench of smell that paved way for their destruction. Though God used this army or this locust to do His biddings for the restoration of Israel or because of their disobedience, mas lalo pa natin itong makikita ang kagandahan ng pagliligtas nito or ng panunumbalik ng kapayapaan ito sa pasahe, sa linaw ng verse 22. Sabi dito, sa verse 21 to 22, the reversal
of what happened in chapter 1. Do not fear, O land, and rejoice and be glad, for the Lord has great, great things. Comparison sa great things na ginawa doon sa verse 20. Ang verse 21 ay pagpapakita ng not sufferings, but great restoration in the part of His people. Napakagandang makita natin ito, no? Two great things. One is of suffering, and one is restoration. Well, ito rin ang ginawa sa atin ng Diyos. Lugmok tayo sa kasalanan. And yet, by His great power, by His Son, through Jesus Christ, He restores us. And that is what is the imagery that is being proclaimed dun sa binasa kanina. Kung naalala nyo sa prayer of confession. Kung naalala nyo pa kung anong verse yun. Sa Psalms 103, verse 12. Sinabi doon, as far as the east is from the west, and so far He has removed our transgression from us. What riches of kindness He lavished on us. Katulad ng ating kinakanta palagi, no? Christ's blood was the payment. His life was the cost. Truly, church, we stood beneath a debt that we cannot afford to pay. And that is why God's mercy is more for all who have seen and tasted that the Lord is good. Sabi ni Peter. Jesus Christ atoned for our soul. He replaces a life of bondage and sin with a new identity, a new freedom, an inheritance of God's promises. Huwag natin itong kalimutan. Palagi natin itong balikan. Preach this to ourselves. Balikan natin ang ginawa ng Diyos. At sa pangatlong pagpapaliwanag, ang pagpawi ng pangamba, pagkatakot at kawalan. Well, siguro, palagi tayo nakaka-relate dito as OFW, no? Verses 21 to 24. What if? Yung lagi ang minsang tanong ko rin sa sarili ko. Subalit, hindi dapat doon natatapos ang katanungan, no? Ang pagbabalik na sa nakaraan ng mga pasahe sa chapter 1 ay magbibigay sa atin ng mas malinaw na pakahulugan sa nilalaman ng bawat hibla ng pasaheng ito mula 21 hanggang 24. Dito ay mababasa natin mula chapter 1 verse 5 to 13 ang mga salitang ito. Pakinggan nyo. Weep, wail, lament, tremble, and anguish. Ito ang nilalaman ng pasahe mula 5 hanggang verse 5 hanggang 13. Where all hope seems to be lost. Yet, pagdating natin dito sa verse 21, basahin nyo ang sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Do not fear. Rejoice and be glad. Ano pang sasayang pakinggan na marinig ito, no? Pagkatapos ng dilubyong mga nangyari sa buhay mo. The assurance that God is in control. The fulfillment ng sinabi niya sa verse 21.
For the Lord has done great things. Napakasarap pakinggan para sa bayan ng Israel. That their God, the covenant God that they are serving and worshiping, is faithful to His covenant. Though the fields were destroyed, sa verse 10, the vineyards dried up, foaming grapes failed, and so the trees and fields dried up. Ate Nora, makikilipat nga po. Sipo. Sipo po. Sige po, itutuloy ko na lang. Ayan, dyan. Ito kasi yung comparison. Para bigyan ko lang kayo ng mas malinaw na comparison sa mga nangyari sa chapter 1 pa lang hanggang verse 4. Just as God, alam mo yun, even yung cattle groans, the sheep suffers. Sa verse 18 hanggang 20 ng chapter 1. At pagdating ng chapter 2, verse 22 to 24. Huwag natin kalimutan, sa Genesis pa lang, chapter 2, verse 9, He provides everything that Adam needs. And this is the same with His covenant people, no? The pastures of the wilderness have turned green. Rain poured down for us. God keeps His covenant. Naintindihan niyo ba yung kung bakit mahalaga ito na sabihin ng Diyos? Dun sa sinabi sa verse 23. Basahin niyo ang sinabi doon. For He has given you the early rain for your vindication. And He has poured down for you the rain. And the early and latter rains as before. Yung word na as before, take note. It is taken from Deuteronomy chapter 11 verse 13 to 15. Open your Bibles at makita nyo ang pangako ng Diyos na pagpapala sa bayan ng Israel, no? In their obedience, He will give rain for you, for your land in its season. The early rain and the later rain, that you may gather your grain, wine, and your oil, and will give grass on your fields for your livestock, and you shall eat and be full. He does what He does out of His covenant keeping to these people. Hindi lang ginawa ito ng Diyos dahil kailangan nila, no? Ginawa niya ito out of keeping His covenant with them. Ganito ka-faithful ang Diyos. Hindi niya na lilimutan kung anong pinangako niya dito sa mga taong ito. He keeps His promise. That's the truth. And that's the Lord that we worship. Taken from Deuteronomy. Pagpapaalala sa Israel na mismo ang ulan na pumapatak sa kanilang bayan ay mula sa Diyos. Provision niya para sa kanilang mga pag-aalay. Provision niya para sa kanilang mga cattle, livestock. Tayo ba? Bilang mga OFW. Kamusta na ang ating pagtitiwala sa Diyos? Ang ating mga agam-agam at takot. Ang ating mga hinaing.
tandaan natin kung bakit tayo narito. Hindi dahil tayo magaling o matalino. Hindi dahil tayo ay pumasa ng board exam o hindi. Because of God. Cause everything to fall apart, to fall in its place. That we may know that He is sovereign in His work of salvation. Walang nagkataon sa buhay natin dito. Ang lahat ay orchestrated by the hand of Almighty God. Huwag natin itong kalimutan. At muli, sa pagbabalik natin, sa pang-apat, ang pagbabalik ng nawalang kasaganahan. Well, hindi lang ni-restore ng Diyos ang bayan ng Israel, no? Bagkus, nangako siya. Mula 24 hanggang 26, He promised to Himself, to His people, that you will have plenty to eat and be satisfied. So mahalaga to, no? Na tingnan uli natin sa aspeto ng covenant-keeping God. Ba't natin dapat ito laging tingnan sa aspetong ito? Because God is He said will come to pass. Mangyayari yung lahat. Sinabi dito, mahalaga na ang ugnayan ng Diyos sa Israel ay makita natin sa panunumbalik ng pagsamba at pag-aalay. At kakaibat din dito ang mga pangakong kaginawahan sa kanila at kasaganahan. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay ng katapatan ng Diyos at kapangyarihan sa gitna ng pinagdaanan nilang dilubyo o kahirapan. Ang pangakong ito ay pagpapakita ng pagtatapos ng paghatol. Dahil nga ang paghatol ay isang disiplina ng Diyos sa kanyang bayan upang sila ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Well, kung ating titingnan muli sa Book of Deuteronomy, babalikan natin yung chapter 28, verse 38 to 42. Well, ito yung mga babala sa disobedience, mga kapatid. At isa na dito kung anong ginamit ng Diyos para maunawaan nila at makita ng mata nila ang kaparasahan ng kasalanan sa hindi nila pagpapahalaga sa covenant nila, no? Sinabi dito, ang pagbababala sa pagkasira or pagkasira ng agricultural ay dahil sa pagsuway. Hindi lang dahil kinain ito ng locust o balang. Tinukoy ng Diyos ang balang bilang dakilang hukbo na nagpapahiwatig ng kalamidad at isang sinadyang gawa ng banal ng paghatol upang tawagin ang kanyang bayan. Nakapaloob doon. Sinabi doon na ang locust o ang balang ang gagamitin niya sa kanilang pagtalikod sa covenant na meron sila sa Diyos. So hindi po random ang ginagamit ng Diyos sa kanyang pagpaparusa or pagpapakita ng kapangyarihan or pagtawag sa Israel. Dinadala niya sila sa kaunawaan na makita nila na ang Diyos ay tapat sa kanyang pag-keep ng covenant. And this is the punishment they get. Mababasa natin ito sa Leviticus chapter 26, verse 25.
Ito ay nagbibigay ng diin sa tipa ng awa at katapatan ng Diyos, na kung ang tunay na pagsisisi ay nasa puso ng lumalapit sa Kanya, maging ng Kanyang bayan, sila ay Kanyang patatawarin. Well, sa atin, kadalasan, nakakalimutan natin ang kahalagaan ng mga bagay na meron tayo. Subalit, mas maigi siguro na wag nating kalimutan kung sino nagbigay sa atin ng mga bagay nito. Bakit tayo ay may lakas at gumigising pa sa umaga? Isang pagpapaalala sa atin na hindi natin hawak o wala tayong hold sa anumang material or physical na bagay sa ating buhay. Ang mga kasaganahang ating natatamasa ay buhat pa rin sa grasya ng Diyos. Sana ay sa katotohanan ito ay palagi nating ipagpasalamat ang bawat panahon na ating na-enjoy. Dahil ito ay mula sa Kanya. Material man, pag-aari man, relasyon man, maging ang ating pamilya ay temporary. Limitado lang ang ating oras. At huwag natin itong aksayahin sa mga bagay na walang kabuluhan. Dito na tayo sa verse 27. Para sa akin, sa lahat ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa Israel, sa restoration na nakamtam nila, ito na siguro yung para sa akin, pinaka-grandiosong pagpapala na meron sila sa Panginoon. Ipinapakita lang dito sa pasaheng ito sa 27. God is never far away from His people. Hindi po ito dahil gusto niya lang sabihin. Ang pangakong 27 ay nakaugat. Kung babalikan natin ang Exodus chapter 29, verses 45 to 46. Nangako ang Diyos sa bayan ng Israel. Ito po ang nilalaman ng Exodus chapter 29, verses 45 to 46. Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel, at ako'y magiging kanilang Diyos. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, upang ako'y manirahang kasama nila. Ako ang Panginoong Diyos. Ang linaw ng pasaheng ito na patuloy na binabalikan ng Panginoong Diyos ang pangako niya sa bayan ng Israel. Isang pagpapakita again and again, ng katapatan niya sa kanilang covenant. Ito ay isang eksklusibong tipan na kung saan ito ay katulad ng isang kasal. Pangako na iibigin. At paglilingkuran. Ang mga talatang ito ay nagsasabi kung magkaganon, ang Diyos ay patuloy na mananahan sa kanila, sa kanilang panunumbalik at pagsisisi ng wagas.
Hindi lang niya binigyan ng sapat na pisikal na pangangailangan ng bayang ito. Mismo ang kanyang presensya ay nasa kanila. At ito ang pagpapatunay, ang restorasyon ng kanilang mga pangangailangan. Kung saan ang pabor ng Diyos ay patuloy nilang na-enjoy. Tayo ba? Kamusta na ang ating pagkilala at paglago sa pananampalataya? Ang pagkilala natin sa Panginoon, sa ating mga personal devotion, sa ating mga Bible study, sa ating mga community group, sa ating personal evangelism, sa ating outreach program. Dito na, kamusta na rin ang ating pakikiisa? Ang ating pag-attend. Dito pa lang sa service. Pagpasensya niyo na, absent ako na nakaraan. Ito ay paalala sa ating lahat bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang ating commitment mula sa ating statement of faith hanggang sa ating creed. Ang mga nilalaman nito ay para sa ating tamang pag-uugali, sa tamang pagkilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At tinurang pakilipat nga po. At nandito na tayo sa pangalawang punto. Ang araw ng Panginoon. Nandun pa rin tayo sa temang pangako ay may kaakibat na kapatawaran. Ang pangako ay may kaakibat na mga pangakong kaakibat ang kapatawaran. So, sa first point, araw ng Panginoon. Muli hinati ko ito sa dalawang topics. Ang hirap kasing hindi hatiin. Magkaiba ang tema ng dalawang ito. Ang unang tema ay ang palatandaan ang pagbuhos ng banal na Espiritu Santo sa simbahan. Well, dito ang sinabi ko ay ang palatandaan ng mga paghuhukom. Pero tama yan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa simbahan. Well, mababasa natin ito muli, dito sa Joel chapter 28, hanggang 29, actually. 28 to 29. Well, di ko na siguro ulitin. Kasama to sa prayer ng ating kapatid kanina. Kung inyong narinig at pinakinggan, minention to dun sa Acts chapter 2, verses 17 to 21. Sinabi niya pa nga, it's the day of Pentecost. Isa lang magandang talata ang dapat nating makita dito, Ang pagpapalit ni Pedro ng word. Mahaba kasing usapin ang nilagay ko dito, subalit ito yung point ng saan ay tinitingnan, pagbabalik tanaw ng New Testament sa Old Testament. Whereas the Old Testament looks forward to the coming Messiah. And this is the fulfillment of this prophecy, Sinabi dito ni Apostol Peter. Sabi doon ni Peter sa Acts. Kukuhanin ko lang yung praise para mas mag-grip nyo kung
which ushers the end of time, no? Ang pagpapalit ni Pedro sa isinulat ni Joel. Ang sabi doon ni Joel, yung sabi niya dito, no? And I come about this, after this. Ang sinabi doon sa ESV kasi, and it shall come to pass afterward. Subalit ang sinabi ni Peter ay ano? In the last days it shall be. It start. The last day starts. It ushers the redemptive plan of Jesus Christ, no? Pagpapakita ng pagbubuhos ng kanyang spirito, ng banal na spirito sa kanyang iglesia. The coming of the Messiah is a sign of pouring out the Holy Spirit for His church to proclaim the good news. Sinabi nga doon kanina sa pasaheng iyon, Peter preached not only to the Jews, but to the Gentiles alike. Peter preached repentance and faith in Christ, trusting the gospel for the salvation it offers. It's the fulfillment, hindi lang ng passage ng Joel. Kung ating matatandaan, ipinangako din ito ng Diyos. Kanino? Kay Abraham. At that through his seed, nations will be blessed. Patungo na ito doon sa sinasabi sa pangako ng Diyos. Not only for Israel, but for Gentiles alike. Not only for Abraham's direct descendants, but also for the Gentiles alike. Whereby his seed will be a blessing to all nations, and the seed is the promised Savior, Jesus Christ. Right in front of our eyes, the prophecy are coming unfolding, preparing us, His church, for the end times. Ito na siguro yung most direct parallel ng isang passage from Old to New Testament. Ang Acts chapter 2 verses 17 to 21, which Peter quotes Joel. It emphasizes the inclusivity of the new covenant in Christ, that neither Jews nor Greek, slave or free, male or female, because all are one in Christ. A theme that echoes in Joel's prophecy of the Spirit being poured in all flesh for all those whom God called. At nandito na tayo sa panghuli kong punto, ang pagwawakas. Ate mo pa, ibalik nga po. Ang pagwawakas para sa panibagong buhay kapilingan Diyos. At ang kaligtasan ng Israel. Tumatakbo ito mula verse 30 to 32. This passage is an imagery of catastrophic proportions never anyone have witnessed. But it will come to pass as promised by the Scripture. Christ will come for His elect. He brings judgment for those who rebel. And He will give glory for those who put their trust
in Him whom He called. What a great comfort meron tayo sa pasahe ng mga salita ni Joel. Wala tayong takot sa mga propesiyang ito na magaganap. For there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. That is the greatest assurance that we have. That when this fearful day comes, we will be with God. Isang magandang tingnan natin dito ay yung word na Zion. Ano bang kaugnayan nito sa propesiyang meron? Muli sa covenant meron ng Diyos sa Israel. Well, ang Zion ay isang historical and spiritual symbols of God's dwelling place or God's dwelling, His kingdom and His redemptive plan. It represents God's presence, promises and provisions, not only for Israel, but for us Christians also. It's a spiritual symbol that the heavenly Jerusalem of God's kingdom, as mentioned in Psalms 14 verse 7, and also in Psalms 53 verse 6. Israel calls for salvation to come out of Zion. Muli ang tinawag ng Diyos ay maliligtas at sila ay lalapit sa Kanya. Ito yung mga napag-aralan natin sa order of salvation. God will have mercy to whom He will have. Church, sa kaunawang ito bilang simbahan, asa na nga ba tayo sa ating paghahanda? Asa na tayo sa ating pananabik na makahulog po sa walang kabuluhang or walang katapusang paghihirap dito sa lupang ito. Nandun ba ang ating pananabik sa muling pagbabalik ng ating manunubos? Ito ba ay bumabago sa ating patuloy na paglakad na may kasiguraduhan sa buhay sa pangakong meron tayo kay Kristo Jesus? Ang lahat ng sinabi dito ay tinakda ng Diyos at magaganap. Sa ayaw man o sa gusto man ng karamihan, ito ay will come to pass. Nawa isuriin natin ang ating mga sarili. Nasa na nga ba tayo sa ating relasyon sa Diyos? Sa ating pamumuhay bilang iglesia, sa paglilingkod, at sa patuloy na paglago sa kaunawaan ng kaligtasan at sa grasya niya. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami ay nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob. Makita namin ang bawat pasahe ng aming natunghayan ay patuloy na ipinapakita ang iyong katapatan, ang iyong kabanalan, ang iyong kabutihan. Ikaw lamang ang pag-asa namin dito sa sanlibutan. Salamat po ng marami sa kaunawang ito. Huwag naming ikalimutan at palagi naming dalhin. At sa kaunawang ito kami ay manahan. Purihin at sambahin ka, dakilang Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen.